Para sa karapatan, kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa karapatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman kami. Another interesting Saturday with another interesting topic and an expert on the field. Good morning ka, Jimmy. Ito po si Attorney Lorna Capunan. Dito po tayo sa laban para sa karapatan. Ka Jimmy, good morning. Magandang umaga po at mahalaga ang ating pag-uusapan. Interesante dahil ito ang nagbabagang usapin na pinag-uusapan sa lahat ng kanto ng ating bayan. At saka ka Jimmy, very timely to kasi maraming nagpapanggap na expert dito sa topic na to. Miski na hindi naman. Fake news yung expert sila. Akala ko nga, hindi maaano si ex-president dahil sa dami ng mga nagsalita prior dun sa dun sa climax of peak nung usapin, di ba? Ang gagaling ng mga abogadong daldal napasama pa yata sa kaso. Ang gagaling ng mga abogadong nagsasalita pero mali naman yung law nila. No? But today, that's why ang topic po natin ngayon ay frequently asked questions tungkol sa subject ng ICC, International Humanitarian Law, Human Rights Law, International Law. Yun, yung basta puro highfalutin ang salita. Diyan ako ignorante ko dyan. Oo, kasi ka lang. Nililecturean mo ako, Permit, tungkol sa batas. Kasi lawless ako. Hindi, kasi ikaw naman terrorist. Ay, hindi pala. Victim ka, victim. But anyway, our guest today is a legal expert on international humanitarian law, international law, and she teaches and is the author of several books. Kasama ko to sa ICRC pag nag-meeting kami sa Geneva as legal advisor siya, former legal advisor ng ICRC. Pati yung ICRC pag-usapan natin. This is the International ICRC, Committee on the Red Cross, no? Ito yung mga nakikita natin pag Ukraine, merong ambulansya, may logo ng Red Cross, no? She also is advisor to several government agencies, among them the Commission on Human Rights, Department of Justice, and she teaches at the best law school in Diliman, the University of the Philippines. The best law school in Katipunan, Ateneo de Manila. And of course, the best law school in Manila, PUP. Mga kaibigan natin ang mga professors dyan sa PUP. We have with us none other than attorney, Professor Evcar Cruz Ferrer. Good morning, Evcar. Ay, magandang umaga po, Ma'am Lorna. Magandang umaga, sir, at sa lahat po ng nakikinig at nanonood sa atin po ngayon. Okay, so maganda yung topic natin ngayon, ka Jimmy. Pero ikaw, siguro yung first question mo kasi tinatanong mo ako before the show. Gusto ko maintindihan yung pagkakaiba-iba nung international humanitarian law, yung international law, saka itong sa human rights, no? Ano bang pagkakaiba-iba niyan? Ito ba ay pumapatak sa isang batas na pandaigdigan o panlokal na isang naiko-quote mo yung batas at ikaw ay nagkamali, dapat kang parusahan? Paano ba to? Okay. So maraming salamat po dun sa tanong. Para po maunawaan ng ating mga kababayan, ang international law, ito po yung mas malaking payong or umbrella na tinatawag natin. So sakop po ng international law ay yung tinatawag nating international humanitarian law, international human rights. So diyan po yan pumapasok sa malaking umbrella na yan or payong. Now, kailangan po nating maliwanagan muna ano ba ang pagkakaiba ng IHL mula sa human rights, di ba po? Ang IHL po, ito po ay batas sa panahon ng digmaan. So, IHL, yung International Humanitarian Law. Opo. Okay. Ito po ay natatawag din sa mga pangalang Law of Armed Conflict, Law of War. Kasi ito po ay batas sa panahon ng digmaan. Ngayon po ang human rights, ito naman po ay karapatan na nag-a-apply, karapatan ng bawat tao na nag-a-apply po sa panahon ng payapa at panahon ng digmaan. Ngayon po siguro ang mas maganda pong tanungin, ano ho ba ang kinalaman? Bakit ho ba nababanggit ang IHL sa konteksto ng sitwasyon po sa pag-aresto ni dating Pangulong Duterte? Kasi po,
sa Pilipinas po, meron po tayong batas, yung tinatawag na Republic Act 9851 na inaipasa noong 2009. Now, ito pong batas na to, nagbibigay ng parusa sa mga matinding paglabag ng international law. At ano po yung tatlong pangunahing paglabag na covered under Republic Act 9851? Ito po yung war crimes or paglabag sa IHL or yung tinatawag na rules of war. Pangalawa po, crimes against humanity, na ito po ang kaso na inihain laban po sa dating presidente. At yung pangatlo, genocide. Kaya po napag-uusapan yung international humanitarian law. Kasi sa Pilipinas po, itong batas na Republic Act 9851, ang general pong tawag dito ay the IHL Act. Okay, nako. Naguluhan ka na, no? Oo. Oh. Parang nag-dribble yung brain ko. Okay, ang bottom line dyan, pag sinasabing human rights, alam naman natin lahat ang human, ibig sabihin ng human rights, no? Yung karapatang pangtao. Karapatang pangtao. Ngayon, pag international, pag panahon ng gera meron ring human rights dyan, pero ang tinatawag dyan na ina-apply is humanitarian law, hindi human rights law, no? Opo, pareho pong nag-a-apply yung human rights at IHL, yung batas sa panahon ng digmaan, sa panahon ng kaguluhan or gera. Correct. Opo, ngunit may pangunahing role yung IHL dahil panahon ng gera. Okay, ngayon, ang tanong, international humanitarian law, kasi yung sinasite ng ating gobyerno, itong international humanitarian law, yung tinatawag ng sinabi mo nga, Professor, yung Republic Act 9851. Okay? Kasi sinasabi ng mga iba, bakit natin sinasite ang Rome Statute at ang ICC laws? Hindi naman tayo miyembro. Nakakalimutan nila, hindi ba, Evcar? Kasi, alam mo, ang ICRC, legal advisor si Attorney Evcar, at ako rin ay legal advisor sa Philippine Red Cross, sila ang nag-put together ng itong batas, no? Republic Act 9851, at ito ay ni-sponsor ng ating chairperson na former Senator Richard Gordon. Kanya, ano sa Republic Act 9851 ang applicable? Kasi miski na hindi applicable ka, Jimmy, miski na hindi applicable ngayon, kasi nag-withdraw na tayo sa ICC, no? Sa Rome Statute, meron tayong local na batas. Kasi ang dami nagsasabing, let us assert Philippine sovereignty. Nakakalimutan nila ang Philippine sovereignty. Nandyan ang Philippine law, itong Republic Act 9851. Paki-explain bakit applicable ito. Para maliwanagan ang at bakit ito ang sinasite lagi ng Presidential Communications Office, si Attorney Claire Castro, at ng DOJ as basis for the arrest and surrender of former President Duterte. Ano ba tong batas na to? Okay. Yung Republic Act 9851, nabanggit ko po kanina, tama po kayo na ipasa to. Malaki pong tulong talaga si Chairman Gordon sa pagpapasa nitong batas pong ito nung panahon na yon, 2009. Ito po ay batas na nagbibigay ng parusa sa paglabag ng IHL or the rules of war, pangalawa po yung crimes against humanity, at yung pangatlo po genocide. Ngayon po, kaya siya nagagamit ngayon na basihan dahil po ayon sa Article 17 nung batas na yun, nakalagay po doon na kung ang meron pong akusado at meron ng kaso na dinidinig na ngayon ng isang international court, maaari pong isurrender ng gobyerno ang taong ito doon sa international court. Kaya po siya nagagamit na basihan ngayon. Ma'am Lorna, if I may po, gusto ko po muna kasing maunawaan ng ating mga kababayan na kahit po tayo ay hindi na bahagi ng ICC, kasi yun po ang
ang normal na katanungan eh. Bakit pa ba issue ang ICC? Hindi na naman bahagi ang Pilipinas ng ICC. Tama, hindi ba yan ang mga tinatanong ka, Jimmy? Yan yung argumento na na binabandera nung tumututol sa pakikialam ng ating lokal na jurisdiction ng ating lokal na mga hukom tungkol dito sa usapin ni Pangulong ex-President Duterte. Pupunta tayo dyan, kasi tatanungin rin natin kay Professor Eve, ano ba yung mga international bodies? Kasi ang alam natin mga karamihan sa atin, ang alam lang natin United Nations tsaka General Assembly. Ngayon lang natin nalaman na may karamihan sa atin may ICC. Tapos tinatanong, saan ba yung ICC na yan? Hindi natin alam saan yung Hague na yan, saan yung kala nila sa Geneva. Meron bang ICC sa Geneva? Meron bang Human Rights Commission? Before we discuss all of this, yung mga international bodies, kasi yun ang expertise ng ating guest. So, you said yung batas natin covers crimes against humanity, genocide, tsaka IHL po. International Humanitarian Law. Okay. At yung Section 17 na sinasite mo, yun ang basis na naging basis kung bakit na-surrender. Opo. Ang sinasabi ng iba, you did not only surrender the president, you surrendered the sovereignty of the country. Narinig nga natin sa Senate hearing in aid of legislation ni Senator Amy, tayo na raw ay naging probinsya ng Hague. Ano pong comment niyo doon? Okay. Hindi po ito totoo. Now, ipaliwanag ko po kung ano ba ang dapat naintindihan ng ating mga kababayan. Kasi dapat po kasi pinagsasama natin ang pag-intindi ng international law at ng domestic law. Hindi lang po ang tinitingnan natin ay isang tipo ng batas. Kasi ang Pilipinas po bilang bahagi ng tinatawag nating international community, meron po tayong obligasyon under international law. So, nasa constitution natin yan, di ba? Opo. In fact, ang international law, ayon sa Constitution po, ay bahagi ng batas. Ay part of the law of the land. So, iba yung international law, iba yung domestic local law, pero sa Constitution natin, sinasabi natin yung international law ay part of the law of the land. Tama po. So pag sinunod natin yan, hindi ibig sabihin na sinurrender natin ang sovereignty natin. Tama. Ina-assert natin ang sovereignty natin because batas yan. Kasama ng batas ng Pilipinas, ang international law. Gets mo ka, Jimmy? Gets? Dahil bahagi tayo ng komunidad ng mga bansa. Correct. Community of nations ng buong daigdig, di ba? Correct. Napakahalaga niyan sa ating sa yes, ating please. buhay. So, ang tanong ba, meron pa bang jurisdiction ang ICC kahit tayo ay hindi na bahagi? Ngayon, ipapaliwanag ko po. Noong 2011, naging in effect po ang ICC sa Pilipinas. Naging bahagi tayo ng tinatawag na Rome Statute po or the ICC Statute. So 2011 pa tayo naging member. Opo, naging effective po yun sa Pilipinas. So noong 2011 po, hanggang nung tayo ay nagdesisyong umalis sa ICC, effective 2019, March 16, 2019, ayon po doon sa statute ng ICC, ang Pilipinas, ang mga insidente sa loob ng Pilipinas ay covered, ay nasa jurisdiction, may karapatang tumingin ng ICC sa mga insidente from November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. At ito po ay isang provision na sinabi rin ng ating Korte Suprema will be binding, meaning ito ay kinatigan ng ating Korte Suprema doon sa 2021 case na Pangilinan versus Cayetano. So, ano ba yung Pangilinan versus Cayetano case na yan? Is it the same Cayetano who is defending this former president? Opo. What was the issue in that Supreme Court case? Okay, kasi po itong kasong to ay inihain ng mga petitioners kasi ang sabi po nila, pwede bang ang argument nila, hindi pwedeng basta umalis ang Pilipinas sa isang kasunduan, which is the Rome Statute, yung ICC statute, nang walang pahintulot mula sa Senado.
Kasi po, di ba, para tayo maging bahagi ng isang statute, kailangan ng Oo nga, concurrence. Di ba ka, Jimmy, tinatanong mo sa akin yan, nasa kapangyarihan, is it within the powers of the President to unilaterally say, ayaw na natin dyan sa ICC, kung ang treaty-making power is with the Senate? Separation of powers yan. Tama. Saka Kagaya yan, ng ano, explicit yan, pagtratado, mga treaties, ang Senado ang may kapangyarihan na siyang may concurrence Oo, po may ayon concurrence, sa constitution natin, sa constitution. ano ba yung constitutional provision on entering and treaties, all presumably treaties. entering, kung entering may exit yan, ano? Dapat enter and exit dyan. Sila rin. Yun ba ang opinion Opo. natin? Yung pumasok at 2/3. mag-exit, isang body yan na So that batay is sa the saligang Senate. batas, Opo. ha? Di ba sa constitution po nakalagay 2/3, di ba po? 2/3. Concurrence ng Senado. Kaya nga lang po, ang ating constitution, tahimik siya, wala siyang sinasabi. Paano kung gustong umalis ng Pilipinas sa isang treaty or kasunduan? So yun po ang naging issue sa Yun ang kaso. Pangilinan versus Cayetano. So ang sabi naman po ng Korte Suprema, nung time po kasi na nagdesisyon ng Korte Suprema, effective na po na wala na tayo sa ICC kasi pag once po tayo naghain, 2018 po tayo naghain ng abiso na aalis na tayo sa ICC. Effective po yan 1 year after or sa 2019. Yung decision po lumabas ng 2021. So ayon po sa Korte Suprema, hindi na nila pwedeng desisyonan yung issue dahil moot and academic, dahil effective na, nawala na tayo. Ngunit sinabi ng Korte Suprema sa kasong yun, from November 1, 2011 hanggang March 16, 2019, alinsunod sa Article 127 ng ICC Statute, meron pa ring karapatan tingnan ang ICC yung mga insidenteng nangyari sa panahong yun. At ito po ang naging subject ng kaso pong ito. So, ito po ang sagot doon sa tanong ng mga tao, bakit kahit wala na tayo sa ICC, bakit pa nila tinitingnan ang issue na ito? Ito po yung kasagutan. Hindi lang po yung ICC statute, pati po ang ating Korte Suprema nagsabi na may karapatan pong tingnan. So pag nagsalita ng Supreme Court, ang sinasabi mo, Professor, nagsalita na ang Supreme Court because the acts covered, ang mga acts covered ba ng warrant of arrest refers to, kasi ang period natin 2011 to 2019, no? Ang pagbasa sa warrant of arrest for acts done within this period. Opo. Limited doon, ano? Opo. Okay, so sabi ng Supreme Court, in this Pangilinan versus Cayetano case, as to that period, effective. Opo. Okay. So, bakit kung ganun kaklaro, hindi ba ka, Jimmy? Pag ganun kaklaro na ang decision ng Supreme Court, nagsabi na ng Supreme Court, yung acts complained of, yung mga extrajudicial killings happened 2011 to 2019. Kung abogado ka, bakit ka pupunta ng Supreme Court at pinapawalang visa ang warrant of arrest when nagsalita na ang Supreme Court? Correct. Yun nga yung tinatanong doon sa nagtatanong. Closer to the mic. Masyado kang relax dyan. Dapat tanongin yung mga nagtatanong, di ba? Oo. Sa kapatid pa ni Presidente ang di ba, ang nagpatawag ng hearing sa paglilinaw ng action na yan, ang pag-i-issue ng warrant of arrest, di ba? Hindi ko maintindihan ngayon yung definition. Malinaw naman yung sinasaad ng ating saligang batas. Hindi ako abogado, pero pag nagkakaroon ng usapin na dapat talakaya na ma-involve yung saligang batas, Supreme Court. Napipilitan akong basahin, no? At alamin kung ano yung kaugnay na provision ng ating saligang batas dun sa paksang tatalakayin. So, all of these cases involving questioning the legality of the arrest for acts committed within that period, sa palagay mo as a professor, ng legal expert, nagiging moot ang academic? Sa totoo lang po, yung hindi na nga ho dapat pag-usapan pa kung whether may jurisdiction po ang ICC sa mga panahong covered, nabahagi pa ang Pilipinas ng ICC. Kasi klarong-klaro na po na inilatag ng Supreme Court
na meron pong jurisdiction or karapatan ng ICC tingnan yung mga insidente. Sa So parang panahon doon. nangyari, hindi na legal ang issue because the legal issues have been settled by the Supreme Court. Nagiging political na lang, no? Ginagamit na Usapin para magkaroon ng political usapin. siguro to get the sympathy, no? Oh, hindi, saka ang mahirap yan, yung maraming makikisaw-saw dyan sa usapin na yan dahil panahon ng eleksyon eh. Tama. At ang tingin ko, hahaba pa yung mga usapan na later on, may lalabas na namang isang bida dyan na marunong ako sa batas. Kaya pag-usapan nyo itong nasa isip ko, dahil tatakbo ako. Ganon kasi ang problema panahon ng eleksyon, ano, but our expert today will explain to us ano ba talaga ang mga international bodies natin, no? Kasi ngayon natin naririnig International Criminal Court. Ano ba 'yon? Yan, mahalaga yan sa malaman ng tao. So we are a member of this international community, and international law is part of the law of the land. Okay. But apart from our international treaties, meron tayong local law, domestic law, yung tinatawag na Republic Act 9851 on International Humanitarian Law, at doon binase ng ating gobyerno yung warrant, yung pag-surrender nila. Bakit? Wala bang kasi sinasabi nila, even our own Solicitor General, Maynard, hi Maynard, you're a good friend, but I disagree with you on this. Even our Solicitor General is saying, our courts are functioning. Okay. Ang maganda po, tama po yung tanong nyo eh. Ang tanong ng marami, kung meron naman tayong batas na Republic Act 9851, bakit hindi na lang dito litisin ang dating Pangulo? Ngayon, ito ang gusto ko pong ipaliwanag sa mga tao. Ayon po sa ICC statute, may tinatawag na prinsipyong complementarity principle. Complementarity principle. Ano po bang ibig sabihin nito? Ayon sa ICC statute, ang may pangunahing karapatan talaga na proseso o mag-imbestiga ng mga insidente ay ang pamahalaan. Yun po, malinaw yan. Hindi papasok ang ICC kung ang bansa ay mag-iimbestiga at magpo-prosecute or lilitisin yung kaso. Ngayon, para maintindihan, no? Parang respeto lang. Opo. Ang ICC, rinirespeto naman. Hindi naman sinasabing ICC, ay, kami ang bida dito, ha? Kami dito. Parang Kasi kami... respeto lang sa batas at sa gobyerno ng isang bansa. So they respected us? Opo. Ito nga po ang pangyayari. Anong nangyari? So, noong 2021, di ba nag-iimbestiga ang ICC? Sumulat po ang gobyerno, naghain ng tinatawag nating deferral request. Ano po ba yung deferral request? Sinasabi ng gobyerno, ICC, tumigil ka na muna sa pag-iimbestiga kasi iimbestigahan na namin yung mga insidente, kami na muna ang bahala dito. So, on the same day na naghain ang bansa ng deferral request, tumigil ang ICC ng pangsamantala sa pag-iimbestiga. That's Pero 2021. Can we stop there? Ang tanong ko dito is, akala ko hanggang 2019 lang tayo. So, even in 2021, recognize pa natin, kung hindi na tayo part ng ICC. Kung hindi na part ng ICC since 2019, bakit nung 2021 pa, parang recognize to, parang recognize pa natin ang ICC na sinabing, ICC, sandali na muna, defer na muna natin, huwag kayong umaksyon dyan. Why did we have to do that? Wasn't that inconsistent? Tama po kayo. Kasi po, alam ng pamahalaan na may coverage po or pwede pang tingnan ng ICC yung mga pangyayari sa panahong nung tayo ay miyembro pa ng ICC. So, nung 2021, tama pong observation nyo, naghain ng deferral request. So, sa araw na naghain, tinigil ng ICC yung pag-iimbestiga. And who submitted this deferral request? Was it the
Office of the Solicitor General? Was it the Senate? Was it our Supreme Court? Anong body ang sa Allow me gobyerno? to double check. Pag kakaalala ko po, it was the Department of Justice. So, ang DOJ Opo. mismo. Pero allow me to double check that. Pero Okay. ang pagkakaalala ko po, DOJ. So, nung naghain po ng deferral request, itinigil ang pag-iimbestiga. So, hinayaan lang po muna ng ICC na Pilipinas po ang mag-imbestiga. Dahil nga, yun naman talaga may pangunahing karapatan na mag-imbestiga. Ngayon, noong 2022, naghain muli ang Office of the Prosecutor ng ICC ng request na buksan ng investigasyon. Bakit? Kasi nung tiningnan nila yung mga dokumentong isinumite ng gobyerno sa pag-iimbestiga at paghahain ng kaso tungkol doon sa mga insidente ng at least aligasyon ng EJ case, meron silang mga napuna. Among others, ang napuna nila, una, hindi daw tiningnan ng pamahalaan yung mga insidente before June 2016 or Hunyo 2016 bago naging presidente si dating presidente Duterte. Pangalawa, hindi rin tiningnan yung mga alegasyon ng torture at illegal imprisonment. So ngayon, sabi ng ICC, ng prosecutor, Office of the Prosecutor, buksan muna natin uli ang investigasyon kasi nga parang hindi siya kapareho ng level ng prosecution dapat. So, ito ay dahil sa may complaint. Maraming complainant, di ba, na dinala rin sila Sunny Trillanes at ibig sabihin buhay yung kaso. Opo, ang naging problema po kasi pagka may deferral request, nire-require po ang gobyerno, inuobliga ang gobyerno na mag-submit ka ng mga dokumento na pinapakita mong iniimbestigahan mo nga. So humingi tayo ng sandali ICC, wag mo na kayong makialam dito kasi inaayos namin, may mga kaso, pero ang nangyari, awan ti kaso. Correct? Walang mga kaso or siguro hindi natakot. gumalaw. O natakot. Natakot ang mga victims ng file dito. And then, yung mga biktima nag-file di ba? Dismiss lahat, ganon. Hindi, ang polisiya, ang sabi, ang polis, meron silang sinabing 6,000 victims. Pero yung Human Rights Commission at yung iba pang mga human rights organization ay bumilang ng mahigit mula sa 30,000 na mga biktima ng extrajudicial killings. Pag-usapan natin mamaya after our time check. What's our time check? Ang ating oras ngayon ay alas 11:32 ng umaga. At andito pa rin tayo sa DWIC sa programang Laban para sa Karapatan. Laban para sa Karapatan. Oras na para malalimang pag-isipan kung sino ang iuupo mo sa susunod na eleksyon. Hatid ng Aliw Broadcasting Corporation ang DWIZ. Iboto ang tama, itama ang boto. Alamin ang mga tamang balita at tamang impormasyon sa Aliw Channel 23, DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, DWIZ News FM Regional Network, Home Radio 97.9 at lahat ng digital channels ng DWIZ, Facebook, YouTube, TikTok, X at DWIZ News website. DWIZ, iboto ang tama, itama ang boto. Pilipino, pag-isipan ng tama para sa desisyong tama. Kabataan, karapatan mo ang bumoto. Kaya naman, iboto ang tama, itama ang boto. Patrol 45, Raul Esperas. Paalalang dapat isipin at gawin. Bahagi na iboto ang tama, itama ang boto. DWIZ Election Coverage.
Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila hanggang saan mang sulong nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday, 10 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Lusong sa puso ng Laguna, matatagpuan ang mga pasyalan na perfect para sa nature lovers at adventure seekers. Unahin natin dyan ang Pagsanahan Falls, kung saan pwedeng sumakay sa bangka at mag-river adventure papunta sa majestic waterfalls. Gusto mo ng relaxing escape? Subukan ang Hidden Valley Springs sa Alaminos o Tadlac Lake sa Los Baños na tinatawag ding Enchanted Lake dahil sa ganda nito. Mahilig ka ba sa culture? Bumisita sa Nagcarlan Underground Cemetery at Rizal Shrine sa Calamba para sa makasaysayang experience. Kung nature trip naman ang hanap mo, perfect na perfect ang Hulugan Falls sa Louisiana at Mount Makiling para sa hiking at breathtaking views. At syempre, hindi mo pwedeng palampasin ang Bayan ng Liliw na kilala sa magagandang old Spanish era houses at masasarap na native delicacies tulad ng espasol at uraro. Kaya ano pang hinihintay mo? Tuklasin ang ganda ng Laguna at damhin ang kakaibang adventure. At yan ang mga magagandang lugar sa Laguna na highly recommended. At tama, DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Trial o pagdinig ng ICC sa reklamo laban kay dating Pangulong Duterte. Posible umanong mapadali. Ihahatid ang detalye ni Patrol 24 June Samson. Naniniwala ang isa sa mga ng accredited lawyer ng International Criminal Court na maaaring matapos ng mas maaga kumpara sa inaasahan ang pagdinig sa kinakaharap na kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Pinaliwanag ni Atty. Joel Ruiz Botuyan na ito ay dahil may mga matitibay o mga substantial evidences na nagdidihin sa dating Pangulo. Kung isa sa alang-alang niya ang mga hawak na ebidensya ng prosekusyon, ay maaaring matapos ang paglilitis sa loob lamang ng isang taon. Nilinaw pa nito na hindi maiahalin tulad ng trial ni dating Pangulong Duterte sa kinakaharap na demanda ni Congo Deputy Prime Minister Jean-Pierre Bemba na umabot ng 10 taon ng paglilitis at nahatulan noon lamang 2018. Ni Botuyan na magkaiba kasi ang mga kaso ng dalawang leader, lalo na at ang pagkakaaresto kay Duterte ay sa pamamagitan ng warrant of arrest. At Call 24, June Samson, para sa ilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up.
At yan ang tamang balita sa oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital channels. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si John Rins Galata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. That news update was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Tolentino ng bawat Pilipino. Tolentino, Senador. Political advertisement paid for Francis Tolentino, Barangay 20 East, Tagaytay City. Political advertisement paid by Friends of Paul, 15 Tanay Street, Barangay San Jose, Quezon City. Jiggy Manikad po, I live by truth and integrity. Tiwala ako sa MX3 capsule dahil ito ay may clinical trial published in the Journal of Aging Research and Clinical Practice. Negatibo sa E. coli at Salmonella bacteria, may physical at chemical analysis mula sa ISO at GMP certified na planta. Tiwala ko na ang MX3 capsule ay tunay natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng MX3. Dito ako, believe. 1, 4, 3, tayo. I love you, Diwa. Tangkilikin natin. Sariling atin. 1, 4, 3, tayo. I love you, Diwa. Mahal niya tayo. Mahalin natin. Wakasan na ang endo. Ibalik sa Kongreso. Diwa, ang party list na may gawa. Number 143 sa balota. Laban para sa karapatan. Kasama si Attorney Lorna Capuna. Laban para sa karapatan. Para sa mga nanonood at nakikinig, ang guest po natin ay isang expert. Yan. Tunay na expert, hindi fake news to. Para yung mga nagbibigay ng opinion tungkol dito sa pangyayari. Ay, tumahimik na. Tumahimik na. Makinig na lang kayo dito ngayon sila sa DWIZ. Laban para sa karapatan. Okay. We started to talk about itong prosecutor general. So in sabi mo nga, in the year 2021, ang Philippine government ay nagsabi sa ICC, teka, wag mo na kayong pumasok dito. Kami na ang mag-i-investigate. And you're saying na hindi nag-investigate. Hindi naman po sa hindi nag-imbestiga. O walang kaso? Ang nangyari po kasi, pagka naghain po ng deferral request, binibigyan ng pagkakataon ng ICC yung pamahalaan na, sige, imbestigahan nyo, mag-prosecute kayo. Pero required ang gobyerno na mag-submit or magsumite ng mga dokumento na nagpapatunay na oo, inimbestigahan nyo na at tiningnan nyo na yung mga insidente. Dahil may complaint na final doon sa ICC. Opo. So ngayon, noong 2022, sa pagtala at pag-assess ng Office of the Prosecutor ng ICC, naghain sila uli ng request na buksan uli ang investigasyon. Kasi nung inassess nila or nagtala sila nung mga isinumuting dokumento, nakita nila na hindi ito akma sa prosecution. At yun nga po nung nasabi ko kanina, meron pong mga insidente before 2016 na hindi na tiningnan ng pamahalaan at yung mga aligasyon ng torture and illegal imprisonment among others po. So ngayon, dahil po dito, ang pre-trial chamber... Yung mga that happened, the allegations of EJK that happened before 2016, this was the time that Duterte was mayor. Opo. Yun ang hindi tinignan. Opo. So sabi ng ICC, teka, ba't hindi nyo tinignan nung mayor siya? Kasi height yun ng Davao Killing Fields, Davao Death Squad. No? So therefore, nung Enero po ng 2023, naglabas ang pre-trial chamber ng grant, parang binigyan ng permiso uli ang Office of the Prosecutor na mag-imbestiga at kaya po nagkaroon ng warrant of arrest. Nung 2023. Opo, ito po yung desisyon na buksan uli ang investigasyon, and then alam na po natin, itong taon pong ito, yung warrant of arrest na issue na po. And on what basis did the prosecutor of the ICC determine? Meron bang motu proprio, parang
parang judicial notice or merong actual victims na nag-appear doon? Ang alin po, yung pag-assess nila? Anong basihan ng prosecutor's office? Opo. Ang binasihan po nila, nung nag-request sila na buksan po, ay yung mga dokumento mismo na isinumite ng gobyerno. Kasi yun po ang requirement na ang gobyerno magsumite ng document. So, in-assess nila, nakalagay ilang 100 pages, yung mga sinubmit ng dokumento ng gobyerno. Pero sa pag-assess nila or pagtala, hindi po ito, ang term nila, it doesn't mirror prosecution. So, at nagsabi sila ng mga iba pang basihan kung bakit gusto nilang buksan ulit. At ito po ang naging dahilan, kaya po noong 2023, nagbigay po ng permiso uli ang pre-trial chamber na buksan ng investigasyon, and kaya po tayo nagkaroon ng warrant of arrest ngayong 2025 po. Ayun ang mahirap intindihin, ano? Kasi dito sa local laws natin, bago mag-warrant of arrest, merong tinatawag na preliminary investigation sa fiscal's office, di ba? Tapos warrant of arrest. Ang nangyari dito, parang iba, no? Nauna yung warrant of arrest, pero yung tinatawag na confirmation of charges September 23 pa. On September 23, sabi ng naririnig nababasa natin at napapanood natin, dun pa i-confirm kung may probable cause. Parang nauna yung yun. Paano natin marireconcile na nauna yung warrant of arrest sa confirmation of charges? Okay. Siguro po ang dapat po sanang maintindihan ng mga kababayan natin na hindi po kasi kapareho ng proseso ng Pilipinas yung proseso sa ICC. So yun po ang dapat na una nating bagay na tanggapin na magkaiba po ang proseso. Ngunit isa pa rin nating kailangan tandaan, ang tanong kasi ng mga tao, may basihan ba para i-surrender? May basihan ba para i-surrender? Valid ba yung warrant of arrest? Okay. Una, valid. Pwede bang i-surrender ng gobyerno ang dating presidente? So, pabalik po tayo doon sa batas natin, yung Republic Act 9851. Kaya po siya nababanggit ng paulit-ulit. Kasi po yung Article 17, nakasaad po doon na pag meron ng ongoing na investigation or prosecution, may kaso na iniimbestigahan na ng isang international court, ang isang tao, isang akusado, pwede nang isurrender ng gobyerno yung taong yun. At yun po ang nangyari sa sitwasyon ng dating presidente. Ang gobyerno, nag-decide sila na isurrender ayon sa Article 17 po ng Republic Act 9851. So, in yung allegation na we surrendered sovereignty, no, we implemented our own law, which is surrender or extradition. Opo. So, taliwas ito dun sa sinasabing hindi sa ICC, kundi sa Interpol na nag-i-implement ng warrant. Okay. Iklaro po naman ang Interpol na yan? May ginawang magkaiba yung action ng ICC at nung Interpol. Ang ginigiit ng ating ng gobyerno, isinurrender dahil hindi tayo pwedeng makipagtalo doon sa Interpol dahil tinutulungan tayo niyan pag mayroong mga wanted o hinahanap tayo internationally ng mga fugitives dito sa ating bansa. So, sila nag-accept, nakipag-coordinate ang pamahalaan sa Interpol, hindi sa ICC. Okay. O yun ang palusot dahil natatakot sila na maging usapin yung parang sinasabi mo ka, Jimmy, ang sinasabi ng gobyerno, teka, nung hearing ni Senator Amy, we did not coordinate with ICC. They coordinated with Interpol. Ano ba tong Interpol na to? Kaiba ng Interpol saka ng ICC. So, yan din po yung mainit na usapin nun. Pwede bang pwede bang makipagtulungan or ang gobyerno with Interpol? Una po natin kailangan maintindihan, ano ba ang connection ng Interpol with ICC? Kasi po, ang Interpol ng ICC ay may kasunduan, yung Office of the Prosecutor ng ICC at ang Interpol since 2004 may kasunduan sila na makikipagtulungan. So, ang Interpol pwedeng makikipagtulungan daw sila sa ICC para maaresto at mahanap yung mga tao na gustong litisin ng ICC.
So ngayon, ang Pilipinas po ay bahagi ng Interpol since 1952. So ang nangyari, ang ICC Office of the Prosecutor pinadala yung arrest warrant sa Interpol. Ngayon, ang Pilipinas bilang bahagi ng Interpol, isinorender niya, nakipagtulungan, dahil may request ng Interpol, nakipagtulungan sila sa Interpol. Itong sinabi mo na we became a member in 1952 of Interpol, is that another treaty or convention, or is it just an arrangement? Parang grupo po kasi siya eh. Ang Interpol po kasi, ito ay samahan ng mga various law enforcement institutions sa buong mundo po, na nagtutulungan sila in terms of intelligence, pag-aresto, So sa Pilipinas, meron tayong Interpol under the DOJ, NBI ba? O ay, hindi DOJ? po. Ang Interpol po ay iba po. It's a separate na body po siya. There is na ang we have an Interpol agency here. Wala po tayong agency wala. Okay. ng Interpol dito. Ang nangyayari po, ang Pilipinas bahagi ng Interpol. Correct. Kasi po ang Interpol, malaki ang kanyang katungkulan sa paglaban sa mga tinatawag nating global crimes. Ano po ba yan? Yung human trafficking, terrorism. Ito po yung mga krimen na wala talagang kinikilalang borders. Diba? So, cuts across borders yung tinatawag po natin na apektuhan ng mga bansa. So, yung Interpol, nagtutulungan yung mga law enforcement agencies. So, kunyari, as a practical matter, no, hindi ba pag nagta-travel tayo sa labas ng bansa, tinitignan nila yung records nila kung merong sino ba to, may NBI ka ba, may kaso ka ba, lumalabas na ganyan, ano? Opo, yung mga yun ang mga finifeed ng, let's say, Interpol, no? Nandun. Yung sinasabi na, lumabas ang red notice. Kasi, sabi ng Interpol, sabi ng mga experts sa Interpol, meron daw blue notice at may red notice. Ano ba yung red notice? Ito po yung mga... Parang may warrant of arrest na. Opo, ito po yung nilalabas to ng Interpol para do sa mga tao na hinahanap po nila. Ngayon, baka ang tanong, nauna yata hindi pa lumalabas per se yung red notice, pero naibigay na kasi ng Interpol sa Pilipinas na ito hinahanap namin tong taong to. Meron siyang warrant of arrest mula sa ICC. So, yun ang inimplement. Opo, yun po ang inimplement ng gobyerno. Kaya ang sabi ng gobyerno, kami ay nakipagtulungan sa Interpol dahil tayo ay nakikinabang din. Kasi ang question, naalala ko na itanong sa akin to ng isang news agency, obligado ba ang gobyerno na... Kasi may choice tayo. Opo. Sa totoo lang po, hindi obligado ang gobyerno. Si Putin, hindi ba si Putin may Interpol warrant of arrest? Opo. Si Netanyahu may Interpol warrant of arrest. Oo. Hindi naman nagko-cooperate ang gobyerno. Siyempre, kasi sila yung gobyerno. Hindi, sa Interpol, parang pangalan lang yun na International Police dahil sa miyembro tayo. Yung ating is parang may kapangyarihan na mag-act. Yung ating mga local enforcer ay may kapangyarihan para magsagawa ng ng tungkulin na ginagampanan ng Interpol. Tama ba yung sinasabi ng gobyerno natin na if we do not cooperate with Interpol, they will not give us assistance when we need it? Okay. Kasi ang tanong muna, like under international law, obligado ba ang Pilipinas na to implement kaagad yung isang request ng Interpol? Sa totoo lang po, hindi naman per se obligado kaagad ang pamahalaan. Kaya tama po yung sinabi nyo na may existing arrest warrant kina Putin, Netanyahu, pero hindi pa po sila na huhuli ngayon. Ngunit, hindi man obligado per se ang gobyerno, pero bilang bahagi or miyembro ka ng Interpol, ang ideal na senaryo po ay makipagtulungan ka. Kasi ikaw mismo humihingi ka ng tulong mula doon sa community na yun. Diba? So, hindi naman pwedeng sabihin mo na pahingi, tulungan nyo kami. Pero pagka humihingi naman ng tulong sa'yo, wala ka rin naman. Gaya nung kaso ni Tebes, no? Diba nasa labas siya ng bansa, ang inuugnay ng law enforcer ng Pilipinas ay yung Interpol. At yung Interpol ngayon na magpapatupad ng warrant of arrest ni Tebes. At marami pang Pilipino na tumatakbo sa labas na
kailangan mahuli na hindi kayang habulin ng mga local law enforcers at kakailanganin mo yung tulong ng mga local police ng mga bansang kung saan ay doon nagtatago yung fugitive. So Interpol ang na police ang hahabol sa kanya. So kaya hindi pwedeng hindi ka makipagtulungan. Dahil Tama, pag ikaw ang nangailangan, because you mentioned Teves, 2 beses na sinabi sa Teves case na extradition dapat. Dali niyo dito si Teves, may mga kaso dito. 2 beses na panalo. Tapos nag-appeal, tapos reverse. Okay, sabi naman ni DOJ Secretary, hindi pwedeng walang perang gumana dyan. Pera. Sabi ni Diretso, sinabi niya, di ba? Money makes the world go round, Pero pag-usapan natin, because we have very little time, itong mga international bodies, ICC is the one that really has jurisdiction. At least po dito sa pinag-uusapan po nating panahon na bahagi po tayo. Okay, at ang ICC ay nasa Geneva, ay nasa Hague. Po. Ano yung nasa Geneva? Bakit sinasabi nilang, bakit nandyan? Akala namin nasa Geneva. What do they have in Geneva? ICRC po nasa Geneva. Yung UN meron din pong office sa So lahat ng mga ganit nasa Hague. Opo. Netherlands. Another question to you, and this should be clarified. Yung mga nahatulang guilty, convicted ng ICC, talagang in the hundreds of thousands ang mga victims, like let's say genocide of Jews during the by Hitler, yung mga ganyan, ang nakalagay sa warrant of arrest, pag binilang mo yon, from the period 2011 to 2019, 43 lang. Will that qualify as genocide or massive or binabasihan ba yan sa number of victims? And if 43 lang compared to what happened to during the World War II dito, war crimes, First, does it depend on the number of victims? Second, hindi naman war. Although we call it the war on drugs, this is not a war. How can it be a crime against humanity? Okay. So, dalawa po yung tanong nyo. Yes. Una, meron bang numero na kailangan maabot Anong threshold para sabing widespread crime against humanity? Hindi, wala pong specific na numero na kailangan para na sinasabi na dapat maabot mo to para maging considered na crimes against humanity. Wala pong ganon. At titingnan po natin yung 43, sinabi representative of the thousands, diba, na may allegation po. Opo. So, walang specific na numero. Ang kailangan po kasi doon nakalagay systematic yung paggawa. Diba sabi, crimes against humanity under murder. So, at tinitingnan po nila yung mga alegasyon ng EJ case. So, yun po yung sagot dun sa unang yung tanong. Sa numbers. So, as long as there is a systematic campaign as regards that systematic, meron bang makaka-testify na si Rodrigo Duterte ang may hawak ng barel at nagpatay? Depende na po kung ano yung ebidensyang ihahain po ng prosecutor. So can it be through indirect instruction, can the principle of yung sinasabing command responsibility apply here? Ayoko pong i-second guess kung ano yung magiging strategiya ng Office of the Prosecutor kasi wala pa naman as a principle, do you have to be the one to pull the trigger? And when you say systematic, instruction siya, di ba? Opo. Pero pwede po kasi ang konsepto ng command responsibility. So, applicable po ang command responsibility. So, sundan ko po yung pangalawa yung tanong. Yes. Kailangan bang may gera? Okay. Kailangan bang may gera? Okay. Hindi po. Sa crimes against humanity, ito po ay isang krimen, malalang paglabag sa international law na pwedeng mangyari kahit hindi po sa sitwasyon ng gera. Yung war crimes, definitely, kailangan may gera po. Pero yung crimes against humanity, pwede po siyang mangyari kahit labas po sa sitwasyon ng kaguluhan or gera. Ka-Jimmy? Kasi ngayon, ang tingin ko, buusisain nila talaga yung kung ano yung legality niyan
na applicable dito sa Philippine law. Ngayon, hanggang saan naaabot ito? Sa tingin niyo, yan lang, speculative. Kasi may breaking news dito, 1 year lang daw, no? 1 year lang ba in the course of cases? Sa historical presidents natin. Kasi 1 year lang ba kaya? Medyo nakakaano rin yung yung nakakaantig din yung balitang binigay nung anak ni BP Sara. Huwag niyo nang asahang makakabalik pa, di ba? May panayam po ako, yung sa tanong na gaano ba katagal, may napanood akong panayam kay dating ICC Judge Raul Pangalangan. Ang sabi niya, baka daw kaya ng 1 taon. Bakit? Kasi hindi daw katulad ng ibang mga kaso na naupuan niya, na yung naging judge siya sa ICC, iba-iba pong counts or charges. Bawa, multiple, iba-ibang klase ng paglabag ng ICC may statute. Rape, may torture, may murder. Ito, isa lang po. Isa lang, di ba? Opo. So sabi niya, dahil isa lang ito, baka kaya siya ng 1 taon. Kasi po, for example, yung sitwasyon ni Jean-Pierre Bemba, inabot po ng 10 taon. Diba? Inabot ng 10 taon, pero na-acquit si Jean-Pierre Bemba. Kaya nga po, gusto ko sanang maunawaan ng mga kababayan natin na hindi naman po dahil nadala ang dating Pangulo sa ICC, ibig sabihin nito guilty na. Kaya nga po nandun, ito po ay magandang pagkakataon para malaman ano po ba ang totoo. Guilty ba siya o hindi guilty? Galing. Yung huling final words ng ating guest. Nalinawan, ano? Pero if convicted, he will not serve sentence here because we are not a party nga. Yung double edge, no? Kasi if convicted, he can serve in any state where ICC operates or isang. Yes, may history yung ICC na wala pang absuelto Si Milosevic. Ay, meron po. Jean-Pierre Bemba. He was acquitted po. Karamihan yung sa African states, ang daming na-convict. Kuminsan wala na tayong oras. Okay. Ang galing. Before we end, can we see your book? Ay, opo. Ito po yung book, yung Understanding the Rules of War. So, IHL in the global and Philippine context po. Siguro pag binasa natin yan, maintindihan na natin. Opo. At may chapter Where is po it siya. Available? Sa mga Rex bookstores po. Available din po siya online. Tapos may chapter po siya on ICC. Kailangan basahin ko yan. No? Ito, maganda to. May chapter dito on ICC. Maraming salamat. Your message to our listeners and viewers. Siguro po sa huling mensahe lang, gusto ko lang po ipaalam sa ating mga kababayan na ang magbuti po sa pagdinig sa ICC, ito po ay labas sa politika ng Pilipinas. Didinggin lang niya yung kaso ayon sa merito at ebidensyang ihahain doon sa korte. So, mas mainam siguro na ating alamin lang, subaybayan, at maunawaan paano ho ba tatakbo itong kasong ito. Okay, sige. Maraming salamat. Next program po, IC Balita Tanghali with Ms. Celia Ortega Bueno and Raul Esperas. Thank you so much. Maraming salamat po, Professor Ivcar. At sa uulitin. Salamat po. Ito po,